ating buhay Kristiyano. Amen? Purihin po ang Panginoon sa mga ito po ay para sa atin, mga true believers of Christ. Hindi po ito, ang sanctification po ay hindi po ito sa mga unbelievers. Ito po, ngayon ang mensahe po ito is para po sa atin na mga true believers. So, and I know, no, sa Google Meet na ito, lahat po tayo is mga anak na ng Diyos because we receive already Jesus Christ, our Lord and Savior. So, sa madaling salita, no, ang sanctification ay praktikal na paglalakbay ng isang pananampalataya tungo sa pamumuhay na nagpaparangal sa Diyos. And na isinasagawa sa pamagitan ng take note, pananampalataya at pagtutulungan sa banal na Espiritu. Intro pa lang ito mga kapatid, ito ay hindi isang paraan para kumita ng pag-ibig ng Diyos, kundi isang tugon ng tamat sa kanyang biyaya at pagligtas. Amen. So, ito lang, clarify ko lang, ang ibig ng sanctification ay pagbabanal. And ang tanong, why sanctification matter to us bilang isang Kristiyano? So, mga kapatid, tandaan natin, ang teksto natin is i-meditate natin, isa-isahin natin yung mga salita ng Panginoon. So mga kapatid, give us, who give us a sanctification? Anyone? Kung nabasa nyo dyan ang teksto, who give us a sanctification? Who is the one sustainer? Who is the author? No? So mga kapatid, mababasa natin dyan, we are talking about here about sa true believers. Hindi po sa mga unbelievers. Si Pablo po ay kinakausap ang 1 Thessalonica, ito po ay inihahayag niya ang sanctification sa mga totoong believers. So, ibig sabihin, ito po ay para sa iyo, para sa akin, na lahat na naniniwala na nanampalataya sa kay Jesus Christ. So, mga kapatid, sa scripture natin na binasa, who is the source? Amen. Who is the source. So the source of sanctification is God Himself alone. God of peace. Amen. Sino ang nagpapabanal sa atin? Ang Panginoon. Amen? Siya po ang source, the God of peace. I-take note niyo po mga kapatid, kasi ito po ang mga pag-aaral natin sa umagang ito, na pwede nyo itong ma-share din, sa mga kapwa natin, lalo na pag nagdi-disciple, gatin sa mga bagong, mga bago nang nakatanggap kay Jesus Christ, na mapaintindi natin sa Kanya ang salitang sanctification. So, basahin natin ang Hebrew 13:20-21, mas maigi kasi kung may mga Biblia kayo dyan. So, now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep. Sinong great shepherd of the sheep? God. So, verse 21, equipped you will everything good. So, pag sinabing equip dito, supply or provide with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. So, sino? Through Jesus Christ. Amen. Kung maintindihan natin yung scripture dito sa Hebrews 13:20-21. So there is an eternal covenant, brought back from the dead, our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the sheep. So yun ang mga kapatid, and meron din dito, isang reference din na 1 Corinthians chapter 1 verse 30, ang sabi dito, it's because of Him, sino Him? God, that you are in Christ Jesus, so dahil sa God, that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. So, sino nagbigay sa atin? Sinong source ng sanctification? Tandaan natin, sinong source? God. God Himself alone. Wala nang iba. So, meron kasi, kung hindi natin naiintindihan yung scripture, akala natin lang itong 1 Thessalonica 5:23-24, but this is the complete sanctification of God. And who is the source?
Himself alone. God of peace. So what is sanctification? Pag sinabi mo sanctification, ibig sabihin is binabanal. So ang ibig sabihin ng sanctification is set apart from God's purpose. Ibig sabihin, nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, siniperate ka niya. For what? Sa kanyang purpose. Naintindihan? Pag tinanggap mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, pinabanal ka na niya, set apart from God, kanya niya sa kanyang purpose. Separate from others, or ibig sabihin, para simple pang nasalita, isinintabi. You are chosen, you are elect. So, purihin ang Panginoon, no? Purihin ang talagang napakabuti ng Panginoon, no? Ang sanctification ay mayroong tatlong aspeto. Tandaan natin mga kapatid, meron po siyang tatlong aspeto ang sanctification, hindi lang siya simple-simple. Number 1, positional sanctification. I-take note nyo, positional sanctification. Pag ibig mong posisyon, nakaposisyon na siya. Ang salitang positional, nasa root word siya na posisyon. Ibig sabihin, God alone, kinuha ka niya, nilagay ka niya diyan. So, pag sinabing positional, nakaposisyon ka na, this is the past. Ibig sabihin, noon doong makasalanan ka pa, kinuha ka na ng Panginoon at inilagay ka na dito kasi ni-receive mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior. Amen? So, nilagay ka na ni Lord sa tamang posisyon. Napakaswerte po natin, nilagay na po tayo ng Panginoon doon sa tamang posisyon. So, ibig sabihin ng positional sanctification is the past happen. It's a one-time, big-time event only nangyari. Hindi na mauulit. Amen? Ito po ay nangyari isang beses lang. One-time event, mga kapatid. So, kumbaga, God did noong kinuha tayo sa past natin, noong makasalanan pa tayo, through Jesus Christ Himself at inilagay doon kung saan yung tama at lugar mo. Amen. Nilinis ka na from the darkness to light, from sinners to followers of Jesus. And makikita siya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11. This is what God did, positioning us. So, no, kung basahin mo dyan sa 1 Corinthians 6, no, verse 11, yun po ang ginawa ng Panginoon na nilagay talaga tayo sa posisyon. Hindi ba kayo natuwa? Ay parang sad. Heart. Hindi kayo happy na kinuha kayo ng Panginoon sa past through Jesus Christ? Nilagay kayo sa posisyon kung saan kayo ngayon. And number 2, meron pong progressive sanctification. Ito na yung present. Ito na yung nangyayari. Itong one time, big time, tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, nilagay ka na posisyon, kasi anak ka na niya. And number 2, there is a progressive sanctification. Amen? 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Ito naman yon, kapatid, ang present event sa buhay natin bilang Kristiyano. Tama? Ito yung nangyayari ngayon. Present. So, pag sinabing progressive, anong ibig sabihin? Anyone? Type naman kayo dyan. Maano kayo dyan, matutulog kayo dyan mamaya. So, anong ibig sabihin ng progressive? Anyone, no? Meaning, no, happening or developing gradually. Pag sinabing gradually, padahan-dahan. Padahan-dahan yung sanctification stage natin. Ibig sabihin, it's a process. Ang pagpabanal ng Panginoon sa atin, it's a process. Hindi po siya mabigla-bigla. Ibig sabihin ngayon, oy Lord, bigyan mo ko ng self-control. Ngayon ba, may self-control ka na? Hindi. Bukas ba, meron ka na? Hindi. Araw-araw, nililinis tayo ng Panginoon. Araw-araw, binabago tayo. Ang bilin na natin, if we, kahit Kristiyano tayo, araw-araw, hindi tayo perfect. Sa isip na pa lang, pagbaba pa lang natin sa higaan, meron na lang mga duming isipan. Ay, baka paglabas ko dyan, nandyan na yung kalaban ko sa pintuan. Ay, paglabas ko dyan sa may makarinig ako ng gossip. Ay, paglabas ko, ay, sisigaw yung amo natin. Ay, hindi yun. It's a process. It's a progressive sanctification po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. So, nasa proseso, dahan-dahan ang pagbabago. Amen? At ito ay hindi dahil sa ating kakayanan. Naniniwala kayo? Hindi po ito natin kaya by our own flesh. Hindi
hindi po natin kakayanin at dahil sa tulong at gabay, Nino, the Holy Spirit. Amen? Diba? When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, meron na tayong gift. Ano yon? Holy Spirit. Kasama natin everyday. And sometimes, the Holy Spirit nag-grieve siya dahil sa kasalanan natin. Because araw-araw, pinoproseso yun ng Panginoon. Yung mga ugali natin, hindi na yun mababago, but because of Jesus Christ, ni-restrain niya ang mga kasalanan natin. Amen? Hindi ba kayo natutuwa na may Kristo kayo na gano'n? Na died on the cross for our sin? Binabago tayo ng Panginoon. So, pasalamatan natin si Holy Spirit, no? 2 Corinthians chapter 10, and we all, holy and veiled faces, contemplate the end's glory, which comes from the Lord, who is Spirit. Pag si Holy Spirit na sa atin, no? He changed our mind. Amen. Pag si Holy Spirit na dito na sa atin, He changed our mind. Ano pang binabago? Attitude, desire. Ang yun, binabago yun ng Panginoon araw-araw. Sinabi mo progressive sanctification, pag binabanal ka ng Panginoon, araw-araw, it's dahan-dahan ang proseso. Araw-araw yun, hindi yun isahan. It's a process every day to be more. Anong purpose? To be more like Jesus. Diba sinasabi always natin na imitate Jesus. So paano natin imitate si Jesus? Kung hindi po nag-workout si Holy Spirit sa atin, that's why there is a progressive sanctification. At ito po ay nangyayari sa atin every day. It's a present. Yung past is a positioning. Pinuposisyon muna tayo ng Panginoon. Ngayon, nandito tayo sa progressive. Ito yung nangyayari sa atin ngayon, present. Binabago tayo because we are not perfect. Yun ang totoo. At hindi po yun natin makakayanan by our own. But because of the Holy Spirit of Jesus Christ na binigay sa atin, it's a gift. Binabago niya tayo. Di ba may kanta? Binabago niya ako araw-araw. Di ba? Di ba may kanta na yon? So in Jesus Christ alone. So for it is God, Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. So bakit binabago tayo ng Panginoon? There is a progressive sanctification because of His purpose. Ang sabi dito, ibig sabihin, work out your own salvation. Hindi po tayo magiging stagnant. Ang sabi ni Pablo, work out your salvation. Mga kapatid, pag na-receive mo na si Jesus Christ as your Lord and Savior, yung salvation na yun, huwag mong itago. Anong ibig niya sabihin? Share the word of God. Share the gospel. Ipahayag mo na si Jesus namatay sa'yo, namatay sa akin, makasalanan tayo, nilibing, nabuhay muli. Diba? Diba dito sa atin, no, yung doctrine natin, we believe in gospel. Full gospel tayo. So, dapat, no, mga kapatid, no, isa challenge sa atin every day. Dati, pangarap ko lang to magsalita. Wala akong alam. But the grace of God, through Holy Spirit, itong tinatawag na sanctification sa akin ng Panginoon, sino mang kapagsabi na, even ngayon, inaano ako ng pamilya ko, na hindi sila makapaniwala, even ngayon, basher ko pang pamilya ko to, because they are looking from the past. So, but the grace of God ang talaga, the purpose ng Panginoon. So, no, sabi ni Pablo, work out your salvation. Kasi, hindi sasabihin na, Pastor Anson, ipag-pray mo ko para dalhin mo ko sa langit. Pastor Anson, iano mo ko, Sis Virginia, sabay mo ko ha, hindi ako ate na to. Pero, yung salvation natin mga kapatid, tayo pong mag-workout nun. Hindi natin itatago yun. Hindi natin itatago sa sarili natin. Kasi, sabi nga, di ba, no, na hindi tayo maliligtas sa pagtanggap lang kay Jesus Christ. Trabahuin po natin yun. Kasi we are accountable one by one sa Panginoon. Hindi po lahat na nagsasabi, Lord, 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 ay makapunta sa langit. So, meron pong purpose si God sa atin to do His will. So, mga kapatid, progressive sanctification is a process, pero anong contribution natin bilang mga mananampalataya? Ano yung gagawin? There is a guidelines din. So, bilang tayo, na mga mananampalataya, anong contribution natin? Kasi nandiyan si Holy Spirit, binigay na sa atin yun. Diba? He make our desire to new, our mind, our action. So, anong gagawin natin? Kasi meron na, number 1, be obedient.
Bilang isang tao, be obedient. Ito yung part natin bilang isang tao na may Holy Spirit. Number 2, be prayerful. And number 3, renewing our mind. Baguhin po natin ang standard ng ating pag-iisip because this is a progressive. Nandito tayo sa presence. No more like Jesus. Be obedient, renewing our mind to be more like Jesus. So, Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Ibahin natin yung mind natin by renewing of your mind. Amen. Kasi pag ibang mindset natin, hindi na tayo nakafocus sa mundo, iba na. We are more like Jesus. So, number 3, makikita mo this. Katatlo kasi itong aspeto, tandaan natin. Number 3 is a perfect or ultimate sanctification. Ito na po yung ang tinatawag na glorification. Ito na yung pong mangyayari in the future. So, ang ibig sabihin, this is gonna happen on the second coming of Jesus Christ. This is the glorification. 1 Thessalonians 5:23-24, sabi na sa natin, ito yung future event na mangyayari. So, in the future, completed by God Himself, no, God will complete all of this when God return. This will be happen on second coming. Ito na yung tinatawag na perfect and ultimate sanctification. Ibig sabihin, completely holy na tayo. Amen? Sinong natutuwa nun na pagdating ng second coming, we are completely holy? No more sin, no more pain, no more weaknesses, no? No more excuse. Na, a lot of no more. We all completely holy. So, matanong, ready ka na ba? Nasanctify ka na ba? Pagdating ng second coming, nagpapaprocess ka ba sa Panginoon araw-araw? Nagpapabago ka ba sa Panginoon araw-araw? Yung mindset mo, yung pag-uugali mo, nagiging obedient ka ba? Nagiging prayerful ka ba? So, no, Philippians 1:6, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on the completion until the day of Jesus Christ. Amen. So, no, dear friends, no, meron din ako, 1 John 3:2-3, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known, but we know that when Christ appears, no, napakita na si Jesus Christ, we shall be like Him. So, complete, holy, na banal na po tayo. No, for we shall see as He is, all who have His hope, no, will purify themselves just as He is pure. Holy na tayo. We are just like Jesus. So, tanong mga kapatid, no, na everyday ba, nagpababago tayo, nagpapapurify tayo ng heart natin. So, balikan natin yung scripture. So, no, makikita natin, no, na who is the source of sanctification? God of peace, no? Because of sin, nagkaroon ng division. Alam natin yon because, no, for all have sinned and come short of the glory of God. And God peace, ang peace ng Panginoon, ito yung restoring us. Ito yung nag-give ng harmony between God and men. So before, mga kapatid, we are all sinners, no? And because of that peace, no, nagiging righteous tayo, there is a redemption, no, na ang God, no, God peace, no, nag-restore sa atin, nag-give ng harmony between God and men. At sinong ginamit? Sinong intercessor? Sinong nag-intercede? John 3:16, Jesus Christ. That's why we have peace. Diba makikita mo ngayon sa Romans 5:1, no? Therefore, we are justified by faith. Mananampalataya lang po, mga kapatid. No, through Jesus Christ, peace and holiness work together. So, hindi po dapat magkahiwalay ang peace tsaka yung holiness. Magkasama po sila. Hindi pwede isa-isa lang. So, it's transform. Kasi pag magkasama yung peace tsaka holiness, it's nagtatransform. No? Binabago tayo. So, ang ibig sabihin ng sanctification, ng pagbabanal, to transform us. So, yung peace, nagbibigay ng reconcile sa Panginoon. Yung sanctification is nagbibigay sa atin, no, to transform us. So, i-combine mo siya, become holiness.
Dapat yung peace, yung sanctification, magkasama, and magiging isa siya, magiging holiness siya. So there is a scope din, no? Makikita natin yung sanctified completely siya mangyayari in Romans 12:1 and 2, mababasa natin dyan, and 2 Corinthians chapter 7 verse 1. So the Spirit, no, ito yung spirit natin, yung God's conscious, ito na yung maano natin, ito yung nagfo-focus tayo, no, iniisip natin yung Panginoon. Tapos yung soul, no, inner life, ito naman yung may emotion tayo, yung mind natin, ito po yung composed ng soul. And then yung body, ito yung outward, inward, no, holiness, ito yung may mga 5 senses. Ito yung body natin, may eyes, may nose, may ears, dito natin ma-feel yun. Ito po yung tinatawag na scope. So, sanctification is not a partial. Hindi po siya mangyayari ng dahil lang sa spirit. Yung isanctify lang ng Panginoon yung spirit mo lang. Isanctify ng Panginoon yung soul mo lang. Isanctify ng Panginoon yung outward. No. It's a scope. Sabay-sabay po sila. No, there is a spirit, there is a soul, and there is a body. So, sanctification is not a partial. So, what is the goal of sanctification, mga kapatid? And mababasa natin siya sa Ephesians 5, no, chapter 25, binibilisan ko lang kasi 30 minutes lang daw. And then magbasa din siya sa Philippians chapter 2, 15 to 16. So, ano natin, no, what is the goal of sanctification? Ano bang goal? No, bakit mayroong sanctification? To prepare the believer for Christ to find God's sanctification continue until God's return. Hindi po siya tumitigil. So, ibig sabihin, continuous po ang sanctification sa atin, is a progressive. Araw-araw po tayo binabago ng Panginoon to prepared po sa pagdating ng Panginoon sa second coming that we are all holy and sinless. Yun po ang tinatawag na sanctification. Meron po siyang 3 pamaraan. Pinuposisyon tayo ng Panginoon. And number 2, it's a progressive. And number 3, ito na po yung glorification ang pagdating ng Panginoon. So there is the faithfulness of God in sanctification, the one who called. So there is an assurance, mga kapatid, na ang tumawag po sa atin is faithful. So yun mga kapatid, na talagang isa din to sa atin, na bilang isang Kristiyano na araw-araw po magpalinis po tayo sa Panginoon, kasi darating ang panahon na haharap po tayo sa Panginoon, and yung nakakatuwa na sasabihin sa iyo ng Panginoon na good job and well done, my faithful servant. Hindi kayo natutuwa nun, hindi kayo happy nun, no? Our security in sanctification is not by our own strength. No? Hindi po sa ating kalakasan lang, mga kapatid, but by God alone. God's faithfulness to us. Amen? Nang dahil lang po sa faithfulness ng Panginoon. So, wala po tayong magawa sa sarili natin, mga kapatid, no? Sa Jude 1:24, at ngayon, sabi dito, purihin natin ang Diyos, siya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo makasala at makipagdala sa inyo sa kanyang harapan na walang kapintasan at may lubos na kagalakan. So, purihin ang Panginoon sa salita niya. Yun, na napakabuti talaga ng Panginoon na from our sin, inuha tayo, nilagay tayo dito. Tapos pinaprocess tayo ng Panginoon araw-araw, everyday, by the Holy Spirit, and as a true believers, ang gagawin natin is to obey the Word of God, magiging prayerful lang tayo, and gagawin natin yun, and renewed our mind, hindi tayo nakafocus sa mundo. Kasi alam nyo, social media is a very grabing case. Ang gulo ng social media ngayon. Makikita mo yun, even na yung mga post, may mga fake news na matatakot ka. Kung shaky ka, kung hindi naka-firm yung foundation natin, tandaan natin, mga kapatid, ito lang naman, yung natin, dapat firm tayo sa foundation natin. Ano bang paniniwala mo sa gospel? Napakahirap po na nagiging isa kang Kristiyano, hindi mo naintindihan kung anong gospel. At hindi mo rin alam kung ano po ang gospel. So, paano ka maka-evangelize? Paano mo sasabihin kung hindi mo rin alam? Okay, alam mo na ito yung will na purpose ng Panginoon, ito yung sabi niya, go and make disciples, share the word of God. So, paano? Paano ko yun sasabihin? Hindi ko nga naintindihan.
Isang assessment mga kapatid o sisain natin ang ating sarili. Alam mo ba ang gospel? Alam mo ba ang katotohanan? Gaano ka ka-firm? Mga kapatid, basahin niyo ang 1 Corinthians 15 verse 1 to 8. Diyan mo makikita ang totoong gospel. Diyan mo malalaman kung paano ka mag-evangelize, kung paano may share sa iba yung kaligtasan na tinanggap mo. Before we receive Jesus Christ, our Lord and Savior, dapat naintindihan natin kung ano at kung bakit. Hindi lang dahil sabi mo, I raise my hand because I want to receive, I want to go to heaven. No! When you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, hindi po heaven agad. Nasabi doon, i-work out mo pa yun. And dapat naintindihan mo po, mga kapatid, kung ano po ang tinatawag na salvation. Naintindihan ba natin yun, mga kapatid? No, na hindi po laro-laro ang pagiging Kristiyano. Nasabi mo, yes, hindi ka po kampante na tinanggap mo lang si Jesus Christ as your Lord and Savior. Hindi po yun. Hindi po yun langit agad. Totoo yun. And remember, no, mag-aral tayo ng Biblia, meditate the Word of God day and night, basahin natin para maintindihan natin kung ano po ang salitang the good news. So, sa 1 Corinthians 15, no, 1 to 8, ang sabi doon, ang gusto ni Pablo ipakita sa atin na mga totoong Kristiyano na share the Word of God, share the gospel sa hindi pa nakakaalam. Ano yon? Number 1, Jesus died on the cross for your sin, for my sin. And number 2, He buried. Inilibing po siya. And after 3 days, He rose again. There is a resurrection according to the scripture. So yun, no, para mga kapatid, no, kasi di ba sinasabi na that we are full gospel. We are under evangelical church, that we believe, this is our doctrine. Kung tatanungin, may share ako mga kapatid, on the live, tinanong po ako, may isang nag-message sa akin personally as a leader. Kung hindi ko naintindihan kung anong doktrina ng FLCC, nga ako, wala akong isasagot. But as long as nagre-research ka, as long as alam mo ang the Word of God, alam mo yung gospel, alam mo yung pinaniniwalaan nyo, alam mo ang doctrine mo, may isasagot ka po. So that's why, no, I encourage nyo mga kapatid, no, basahin po natin ang Biblia, and kasi nagsishare na tayo ng Word of God, we are so accountable din sa harap ng Panginoon kasi hindi po laro-laro ang pag-share po ng Panginoon. Meron po tayong pananagutan sa Panginoon kung hindi po tama ang sinasabi natin sa iba. So praise be to God. Salamat po sa sanctification, no, na tatlong natutunan natin, tatlong aspeto. It's a positioning, it's a progressive, and there is a glorification. Ito na po yon ang pagdating ng Panginoon on the second coming. No, na holy na tayo, no sin, no weaknesses, no pain, all is holy and perfect sa harap ng Panginoon. So yon, purihin ng Panginoon sa umagang ito. Thank you, Jesus. Salamat po sa salita niya, the complete sanctification. Heavenly Father, thank you so much po, Panginoon, sa strength and the Holy Spirit that guide, Panginoon, sa akin. Salamat po sa iyong mga salita na lumalabas po sa aking bibig. Naway meron po mga salitang nakarema po sa aking mga kapatiran dito po sa virtual church, Panginoon, that we will hold Matthew 28:19-20, go and make disciples. But Lord, teach us, Panginoon, to challenge ourselves, Panginoon, to study about the Word of God, to study about the Gospel, Panginoon, kung paano namin, Panginoon, ma-share po ang kaligtasan po sa ibang tao, Panginoon. Lord, purihin ka po namin sa umagang ito. Patawarin mo po kami kung may mga kasalanan kami, Panginoon, and aheaden, Panginoon, or hayag man ito, Panginoon. Lord, patawarin mo at linisin mo po kami araw-araw. Purify us, Panginoon. Cleanse us, Panginoon, para kapuri-puri kami, Panginoon, sa iyong paanan. Lord, lahat po ng pasasalamat, lahat po ng katikilaan, Panginoon, ibubunyi namin sa umagang ito through Jesus Christ, our Lord and Savior. Everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Purihin po siya. Amen and Amen. Amen. Thank you so much, Sis Rowena, sa binahagi mo sa amin sa gabing ito about sanctification. Yun nga is yung tatlong parte ng yung positional, progressive, at yung glorification. And we are so blessed, di ba, na nilagay tayo ng Panginoon doon sa tamang posisyon at yung sa yung kung paano tayo pinoproseso ng Panginoon. At ngayon nga ito yung sa hinaharap natin na kung saan tayo ay magiging banal or pinababanal ng ating Panginoon. Kasi kumbaga noon, nung wala pa tayong pagkakakilanlan sa ating Panginoon,
lahat tayo, self-center ang buhay natin, di ba? Tayo yung mga nagkahari sa ating mga sarili. But nung makilala natin ang ating Panginoon at isinurrender natin yung ating sarili sa Kanya, hinayaan natin na ang Panginoon na ang maging sentro ng buhay natin at hinayaan natin na siya na yung mag-lead sa buhay natin. Na yun yung makawala tayo doon sa mga makamundong bagay na dati nating ginagawa dahil ang Panginoon na yung nag-lead sa atin. And thanks God because yung Holy Spirit, di ba, siya yung nagre-remind sa atin na ito yung mga dapat nating gawin, wag nating gawin to kasi mga mali to. Kaya nga, although habang iniintay natin yung pagdating ng ating Panginoon, napakahirap gawin, di ba, na talagang umiwas sa mga makamundong bagay. But sabi nga kanina si Mrs. Lowena, kung dumating man yung panahon na tayo ay haharap sa ating Panginoon dahil naging tapat tayo hanggang sa huli, pinili natin na ang Panginoon ang maging sentro ng buhay natin at siya yung mag-lead sa atin. Pagharap natin sa Kanya, sasabihin niya sa atin, well done, my faithful servant. Amen? So I know na lahat tayo, yun yung gusto nating marinig sa ating Panginoon. Ano man yung mga hirap na dinadanas natin, yung pagtitiis, yun yung pinakamagandang reward na marireceive natin sa buhay natin. Amen? So, ngayon naman po, ibibigay ko na po kay Sis Gina para po sa ating banal na hapunan. So, habang nagpe-prepare din si Sis Gina, mag-prepare din po ang bawat isa sa atin ng ating tinapay o biscuit or at juice para po sa ating banal na hapunan. Amen? So, Sis Gina. Okay, good evening po mga kapatid. Salamat sa Word of God that we hear tonight. Maraming salamat, Sis Lowena. Okay, as we prepare po, I will give you, meron na po ba tayong mga juice and biscuit sa ating na nai-prepare? O yan, so kung may, salamat naman po kung meron na. Yan, praise God. Mabait talaga ng mga anak ng Diyos, no? Biscuit. Sorry po, merong disturbance of the thing. Biscuit. Thank you. Okay, kasama niyo po. Okay, so prepare na po ang ating mga juice and biscuits po is magsisimula na po tayo. So, habang tayo po lumalapit sa hapag ng Panginoon, alalahanin po natin ng dakilang sakripisyong ginawa ni Jesucristo sa krus. Hindi lamang ito ritual, kundi isang sandali ng pagninilay-lilay, mga kapatid, pasasalamat at muling pagtatalaga. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, inanyayahan ka naming makibahagi sa tinapay at katas ng ubas na sumasagisag sa kanyang katawan. At dugong naubos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, maglaan po tayo ng ilang sandali na pananahimik upang siya sa atin po ang ating mga sarili, ang